This is 8 yan, Taurus 8 gagawin natin PCP ito, kaya ipapakita ko sa inyo. Yan, ito yung siya ngayon. Ayan, meron siyang gauge na sa receiver. Ayan, gagawin natin PCP ito. So tingnan nyo yung before and after nya. Maganda ito kasi ayan, maganda ito kasi may bipod na, tapos Taurus. Alam nyo naman palaging powerful tong airgun na to. Kaya pinapakita natin kung ano yung itsura niya ngayon at saka yung itsura niya after. Magawa natin PCP. So keep on watching sa video natin at magiging PCP ito maya maya lang. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon tayo bubuuin ko yung isang susumblero para hindi panot. Ayan, bubuuin ko itong isang pinagawa sa atin na ito po ay Taurus 8 yan, ito na yung kanyang offset. Yan, handa natin. Dapat ito kasi nabubunot yan dyan dito ko na sinukat. Dapat dito ko ilalagay diretso itong offset. Kaso napansin ko fine thread ito. Kaya hindi po pwede kasi medyo mahuna. Ano yan, hindi siya ganun katibay. Kaya kailangan yung thread is ganito, medyo magaspang. Medyo mas malalaki ang ngipin. Hindi pwede ito kasi 1.0. So, para rin siyang kasing laki lang ng thread ng mga itong mga gauge yan. Ito, ganito lang siya. Ganito lang yung thread pitch niya. So, hindi po pwede. Medyo mahuna yun. Kaya, yung ginawa ko, gumamit ako ng konting plenum. Additional plenum pa rin ito. So, dito ako nag-thread yung tube niya. Ganyan. Ito. So, dito siya ilalagay. Ayan. So, una. May o-ring naman yan. Dati na yan. Dati mahaba yung tank niya. Pinutol ko siya para mas matibay. Tayo yung nag-thread. Yan. Tayo yung nag-thread dito para mas matibay siya. So, mas malalaki yung thread. So, dito siya, may o-ring na yan. Ayan, may o-ring na. So, bubuuin natin siya para nahingi rin naman ang update sa akin yung ano nito. Kaso wala pa tayong tank at saka regulator. Naubusan tayo kasi naglabas tayo ng isang mini Predator kahapon na. Ayan. So, kita nyo. So, babalik natin ang braso. Ayan. So, ayan. Kita nyo, pantay na siya. So, for the meantime, ang gagamitin nating tank at saka yung regulator dito, ito muna. Para makita natin yung magiging itsura na kapag may... Pero ito yung hindi ito yung tank niya mismo. Tank ito ng Predator. Hinihintay pa natin dumating yung tank. Ang titingnan lang natin dito is yung alignment. Kunyari, ito yung regulator. So, ayan. Habang naghihintay tayo ng tank, buuin na natin to para makita nung niya. Which is, ito na lang hinihintay. Tank at saka regulator. So, ito yung regulator. Dito yung regulator. Ito yung tank. So, naghihintay na lang tayo ng mas malaking tank na darating yon pag hindi bukas, pag hindi mamayang hapon, ay siguro hanggang bukas darating yan. Yan. So, ganyan lang naman. Ang, ano niya, yung pag nabuo siya, nakita niya, yan na. Halos kompleto na barrel lang ang iwala. Then, ito yung barrel niya. Nakita natin yung alignment na. So, ayan. Tingnan nyo, harigi. So, ayan. So, kita nyo naman. Pantay na pantay siya, pati yung space. Ayan. At may nakahanda tayong lalagyan natin yan ng barrel band as request nung owner nito. Since ito ay 40 mm yung diameter, yung outer,
Yung mapapalagay dyan is 50 mm yung outer diameter. So, sinukat ko na yan. 1 mm lang yung magiging pagitan nila ng tank at saka regulate yung barrel. So, konting-konti lang, nipis lang yan dyan pag nailagay yung bagong tank niya. Tapos, halos eto na rin, nandito, pabilog naman yung tamang-tama yung haba niya dito. Kasing haba siya ng barrel, pero kasi yan, kasi may curve siya. So, ayan na. So, ayan na siya. So, ayan na. So, pantay na pantay siya. Hindi katulad yung mga gawa natin during pandemic. Kasi ngayon, tayo na yung nagmamasin. So, lalagyan ko muna to. Pansamantala, hindi ko ipitan kasi tatanggalin pa rin ito pag inilagay yung regulator. Tapos yung tank na bago. So, dito muna siya. Ayan, at pagdating ng tank niyan is okay na. Puputulan na lang natin yung bat kasi sobra yon para dito sa regulator. So, tamang-tama rin yung haba na ginawa natin dito. Makikita nyo. Yan lang. Ito yung mula lang dito yung plenum niya. Pag ganun. So, meron siyang plenum na mga 5 inches yung plenum niya. 4 to 5 inches kasi meron pa rin parting may thread siyempre mababawasan. Pero kung susukatin natin, hindi lang 5 inches yan. Kaya nang babawasin natin yung parting merong yan. So, una, ito na. So, yung mga gusto na katulad dito yung ating organ, ito po naman ay pwede natin gawin anytime kahit itong itong conversion set lang. Kaya lang ito ipapathread kagaya nung pinakita ko, itong tube na to na maiksi, pwedeng ipa-thread, tuloy nyo lang ipa-thread sa machine shop para may adapt itong conversion set. So, magiging na to, mas powerful at saka mas maraming shots talaga kasi malaking tank na yung mapapalagay. Dati tubo lang yan, ganito lang din kalaki hanggang dito. So, tube lang siya ang nakalagay sa kanya. Kaya, medyo mahina. Hindi kukunti ang shots na magagawa mo. Compare dito sa ginawa natin, ito ay lalagyan ko pa rin dito lalagyan ko pa yung nakaakap na gano'n, parang barrel band, and then lalagyan ko pa ng barrel band dito. Nandun na nga, naka-ready na, kaya lang yung sukat yung doon sa mas malaking tangke sa 0.38 liters na rounded na yung dulo. So medyo maganda na talaga siyang tingnan. Tapos perfect na, kagaya doon sa nakita nyo, wala tayong ginamit na tools para buuin. Ganon din yan kapag yung tank na malaki. Kasi dito na lang siya ilalagay. Ito, same thread naman ang regulator. At dito, malayo na yung at standard naman siya pagdating sa doon sa thread ng regulator papunta sa tank. So, standard yun. So, wala problema. Wala magiging problema doon. Dito lang, at saka dyan. So, nakita nyo naman, fit na fit yan. Wala tayong masasabi dyan, tuwid na tuwid. Tapos yung thread natin, naniguro tayo na talagang mas matibay. Kung tutuusin, mas madali sana kung dito ko na siya kinabit at mas maiksi rin. Hanggang dito, so bali hanggang dito lang siya. Kaso, kasya naman siya hanggang doon sa dulo at magiging hindi ganong katibay dito sa lugar na to, itong offset natin dito. So kailangan talaga as much as possible mas malaki at mas makakapal yung thread. Ito kasi kaya matibay siya dito kasi bakal sa bakal, steel to steel. Ito kasi aluminum to dito yung thread nya kahit manipis, maasahan mo talaga matibay siya kasi
mas matigas naman ito, mas makunat compare sa aluminum. Ang ano lang sa aluminum is magaan at mas hindi siya masyadong makakadagdag ng timbang doon sa airgun. So para po doon sa mga tanong, nga pala itong sasamantalin natin yung mga kapag po na-experience nyo doon sa mga nagagaling sa akin na parts, na-experience nyo yung mayroong konting difficulty o may konting, ano nyo kaagad sa akin, mag-message kayo, mag-PM kayo para ma-correct natin. Kahit po palitan natin yung materials na na pinadala ko, ay okay lang po yun, basta ma-correct natin at mapagana yung inyong area. Dito naman po ay kabisado na natin yung pag ng seal ng o-ring, yung kaya makakaasa kayo na ganyan kabilis lang yung pagbuo talaga ng ating mga ginagawa, especially doon sa may mga trend. Yan, talagang hindi kayo mahihirapan kasi hindi nyo rin kailangan higpitan maigi kasi pit na yan at nakasentro yan. So doon naman nga sa nagpapasalamat nga ako kay Sir, ano natin yung kanyang comment. Minsan daw ay regarding sa Tagaytay, mabuti at may competition na. Wala pa akong masyadong detalye pero kukontakin ko siya later on kasi matatapos na rin yung gun ban. Makakasali na rin tayo sa competition. Ayan, yung good news niyan. Kahit hindi tayo manalo, importante, nandun tayo at maki-join tayo, parang masaya. Para din mapalawak natin yung pagkakaibigan sa ibang mga airgun enthusiast. Yan, kasali tayo, sila mga sanay na dyan. Yun sa atin naman, ayos natin yung airgun natin, mabuti para maging tayo, magkaroon tayo ng konting laban doon sa kanilang mga mahalin yung airgun nila sa barrel pa lang yung barrel natin tayo lang gumagawa, kaya hindi ko pa nasubukan sa long range yung ating barrel. Target ko siya, ilang metro lang to, wala pang 10 meters. Kaya hindi tayo natin, wala pa tayong review talaga dun sa barrel natin. Pero dun sa mga binigyan natin ng barrel na nakakuha sa atin, mga gawa natin na ready for slug na yung gawa natin, in-offer ko sa kanila at naging ayan, wala naman ako na-receive na complaint dun sa mga barrel na binigay natin. Kaya sabi ko siguro okay na din, siguro maganda naman. Kaya gano'n. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Lang po ako regarding sa inyo mga airgun, ganyan, kapag meron kayong gusto mga improvements or upgrade, welcome po kayo magtanong sa akin or pag-usapan natin paano gagawin. Yun po, ma-share ko sa inyo, may bahagi yung konting nalalaman natin. At ayun, yung nga pong group natin sa FB, hindi ko na binalik kasi yun na nga, hindi ko na siya parang nagtampo ko doon kasi kailangan pang ako mismo ang sasagot ng mga tanong, samantalang maraming mas mahusay kaysa sa akin na member doon. So ibig sabihin may motive yun, yung kanyang pagre-report na gano'n. So pinabayaan ko na, hindi na ako muna nagawa ng group sa sa airgun. May group ako na ginawa pero umpisa pa lang para doon sa ibang natin, kagaya doon sa aking lumang sasakyan. Yun ang ginawa ko ng group, pero doon sa airgun wala pa ulit. Ito lang YouTube natin, so dito ako nagsishare. At saka yung FB rin, yung personal ako. So maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Maraming salamat din doon sa nag-invite sa akin. Ayan, kontakin kita, gusto kong maging kaibigan kasi
ano siya, first time kong may mag-suggest sa akin, mag-invite na mismong nandun sila yung nandun sa competition. Kaya maraming salamat, sir, at kasama sa mga darating na araw. Kukontakin kita kasi unang-una kailangan ko talaga yung tulong niya, at kasi siya sanay dyan para naman pag dating natin, hindi ko rin alam yung mga proseso doon kasi hindi pa ako nakakasali, pero itong darating na mga panahon, hopefully magiging open tayo sa mga ulit, kahit wala tayong group, kahit dito sa kaya lang ngayon kasi medyo